Sabi sa lahat mga kapatid, sabi nga yung huli daw nating aralin ng linggo ay tungkol doon sa batong panulok. Pero alam natin yung sinabi doon ng Panginoon kay Moises sa Deuteronomy na magpapalitaw siya ng isang propeta na gaya mo at hindi makinig sa salita ng propetang iyon, sisiya sa atin yun sa kanya. So alam na natin na yung batong panulok yung tinutukoy doon yung ating Panginoong Jesucristo din. At yung sinalita ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi yung ebanghelyo na iniwan doon sa apostol na susi, no? Na atin naman tinaglay. Sabi nga doon sa Thessalonica or Timoteo, na tinanggap natin yung salita, hindi ng salita lang, kundi nandoon yung Espiritu Santo. At makikita natin dito sa ating aralin, inilagay na yung PC. So sa kapisanan, taglay na natin yung PC yung katwiran. Ngayon ang makikita natin doon, ang magpapatuwid noon is yung kabanalan. Yung sinasabi doon sa Pedro, pagka isabi doon, ibahagi daw sa pananampalataya, bumubuo sa pananampalataya. Sabi dito, oo, dahil sa pagkaragdag sa ganang inyo, ng buong sikap, ibahagi ninyo sa inyong pananampalatayang kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, yung pinakahuli, kabanalan. So makikita natin yung kabanalan pala, yun yung magsasabi na tuwid yung ano. So makikita natin kahit nandyan yung PC, pero pag hindi nakita sa atin yung kabanalan, yung pagtalima doon sa katotohanan, useless. Magiging wala siya. Walang makikitang sukat. So nandoon yung sukat na yun, nandiyan na, may sukat. Kaya nga binigyan tayo ng kaloob. Ang nais lang ng Panginoon talaga, pagyamanin natin yung kaloob na yun. Huwag nating iwawala. Paano ba yung sabing iwawala? Yun, yung hindi natin magampanan yung bagay na tungkulin natin bilang tinawag ng Panginoon. Na makikita nga natin, sabi nga, tayo kasi yung kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon pagka natatalo tayo ng mga pagsubok, dun sabi nga napapaya ang Panginoon doon. So kinakailangan i-develop natin lahat ng ating kahinaan sa ngayon. Kasi sabi nga, hindi pa daw tayo nakikipaglaban dun sa dugo o sa buhay. No? Pero makikita natin, yung ating, kasi yung labanan noon dati sa laman, pero mas matindi yung kalaban natin ngayon, spiritual. So kinakailangan natin talagang magpakatibay tayo. Paano tayo titibay? Doon sa salita ng Panginoon, yung mga binigay niya sa ating gawain, yung oras ng panalangin, yung pagbabasa, yun yung alagaan natin. Hindi kasi kung minsan nakakatamad bang magbasa dahil nabasa na natin, huwag tayong katamaran. Kasi yung pagbabasa, kahit nabasa na natin yan, kinakailangan pa rin natin basahin kasi hindi natin totally nakukuha kagad. Pero pag dinaanan natin, mapipil natin, matatawa tayo na, ay, meron pa palang, ganito pa pala, may pumapasok na karunungan. Ganun yung salita ng Panginoon. So, huwag tayong maging tamad. Kasi nga, yung kalaban natin, Diablo, nag-i-evolve siya, no? Lumalakas. Kaya kinakailangan maglakas din tayo. Magandang gabi. Magandang gabi po sa bawat isa. Yung sa aralin po kasi, binasa ko ito sa English. No? Yung palang pabato, ang English niya, plummet, which is yung straight down daw. So, ibig sabihin, yung tinutukoy na PC doon, yung hulog na tinatawag, para straight siya sa pagtatayo. Tapos itong hula na to, kadugtong siya doon sa panulok, which is yung pagtatayo nga ng bahay na darating, na dumating na nga po si Kristo. Tapos kung ating pong babasahin kasi sa Efeso, tuloy kasi yung pagtatayo sabi sa 2:20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. So, nangyayari na siya. Tapos, yung apostol, yung propeta, sila yung nasa pinaka ilalim. No? Tapos, pumapatong-patong siya para yung gusali maging straight siya. Yung hulog, yun yung basehan. Kasi, maano sa akin yung hulog na yan. Kasi yung gumawa ng bahay namin, no? Hindi marunong pala. No? Nung pag-ano na siya, nung wala na siya sa hulog, tinigilan na siya, hindi na pumunta. Kasi pag pinatungan pa yun, pwedeng gumuho yung pader. Kaya yung tinatayo ngayon na bahay, no, kailangan nasa hulog siya, dapat straight. Kahit na yung mga building, may makikita kayo yung pag ano na baba, yung ano niya, tapos may pabigat para straight. Yun yung basihan para yung pagtatayo ng gusali, ano siya, hanggang sa pinakamataas na maaabot niya, straight pa din siya. Siguro yun lang kasi oras. Salamat po. Nagre-relax pa ako roon eh. Magandang gabi sa Panginoon.
probinsya. Magandang gabi mga kapatid sa mga katungay sa online. Sa ating pag-aaral, no, medyo mahirap. Kung tatalakayin natin, sabi rito, mga konting pagbabahagi lang, sabi rito sa ating pag-aaral, at aking inalagay na pinakapising panukat, sabi rito ang katuwiran, at pinakabato ang kabanalan, at papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. Kung ating pag-aaralan, no, dito sa binabanggit ng pising panukat, no, makikita natin ito yung pinakapatibayan ba ng katuwiran na ipinapakita sa ating pag-aaral. Ito yung nagsisilbing giya, no, yung giya, guide. Maging sa mga, hindi lang sa karpentero, maging sa mga mason maging sa mga tile setter. Pagka hindi gumamit ng PC, no, hindi professional 'yun, hindi magagaling. No, kapatid na din doon, mahilig gumamit ng PC yan Na, pag-uusapan natin 'yon. Kaya yung trabaho niya wala sa ayos Biro lang. Pinapatawa ko lang si kapatid doon. Ay mga gumagamit ng PC yan, kaya kikita mo yung mga trabaho niya, no, mga maaayos. Saan man bagay, cabinet, kisame, pagtatiles, no, maging yung pagpapalitada. Ngayon, ito yung bagay na ginawa ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat doon sa bayang Israel. Pero makikita natin, bagamat naglagay siya ng pising panukat, no, ng katuwiran, may mababasa tayong ganito sa Aklat ng Awit. Sabi niya rito sa chapter 2 ng Awit, sabi rito, verse 1, bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nang-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. No? Kaya makikita natin na noon pa man, hanggang sa kapanahunan natin ng Panginoong Kristo, yung panali ay talaga yung nagiging guide Ayun yung katuwiran ng ating Panginoon. Kaya kung ating titignan sa chapter 78, diba, makikita natin, dahil din sa pising panali, ito rin yung nagpahiwa-hiwalay, yung nagkaroon ng, ano ba tawag dito, pagkakabahabahagi, no, ng kapanahunan ng Israel. Pero dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon, hindi niya pinahintulutan ng ganun Kaya ipinangako niya yung ating Panginoong Kristo. Kaya mababasa natin, sa aklat ng Zacarias, may mababasa tayong ganito. Sabi rito, sa chapter 1, may gantong pagkakasulat. Sabi rito, sa verse 16, sabi rito, sabi rito sa 15, sabi rito, at ako'y totoong naghihinanakit sa mga bansa na mga tiwasay, sapagkat ako'y naghihinanakit ng kaunti at sila ay nagsitulong sa pagbubungad ng kadalamatian. 16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Jerusalem na may taglay na mga pagkahabag, ang aking bahay ay matatayo roon, sabi ng Panginoon ng mga kubo, at isang pising panukat ay mauunat sa ibabaw ng Jerusalem. Kaya makikita natin, no, yung sinasabing pising panukat na binabanggit tungkol doon ng katuwiran, walang iba yung ating Panginoong Kristo. Kasi sa bawat mananampalataya, makikita natin na ang pinaka-guide natin yung ating Panginoong Kristo lang, no. Kaya sa ating mga sumusunod, no, dapat doon lang tayo sumusunod sa guide na yon. Kasi pag gumawa tayo ng sarili nating giya, no, ito yung makakapagpahamak sa mananampalataya. Kaya meron na pong pising panukat na inilagay, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na susundan na lang ng bawat sumasampalataya. Magandang gabi mga kapatid, puri ng Panginoon. Magandang gabi sa sambahayan ng ating kapatid na Dindo.
sa mga naka-online. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, magandang gabi. Alam niyo maganda yung pag-aaral natin sa naaawa ko dito sa dalaga dito sa tabi ko. Dito sa pag-aaral natin, napakaganda yung pag-aaral natin sa gabi ito. Alam natin na kung bakit naglagay ng pising panukat itong ating Panginoon dito sa Israel. Kasi dito pa lang sa chapter 28:10 ng Isaias, nakita natin diyan kung ano yung mga ginawa ng yung hindi sila sumunod talaga sa utos. Sabi nga riya, pakibasa mo mga kapatid. Sapagkat utos at utos, bilin at bilin, dito ikaw ang dito. Yan ang naging dahilan kung bakit ng pising panukat dahil ng doon sa utos at bilin hindi nakapasa doon ng Israel. Sumuway sila doon. Kaya naglagay ng pising panukat ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung pising panukat ngayon na nakikita natin dito na ito ngayon yung magiging batayan. Yung bang ginagawa ng Israel. Kaya sabi rin sa 13, dito pa rin sa 28:13, pakibasa mo rin kapatid. Kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila utos at utos, bilin at bilin, dito ikaw ang di, o ikaw ang di, upang sila ay mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga Iyan, yung dahilan dyan, ito yun ngayon, yung utos ng Panginoon itong magiging utos at bilin sa kahit sa panahon natin ngayon, maging sa atin, yung salita ng Panginoon. Alin yun? Noong binasa kanina, ito yung Ebanghelyo. Yan ang magiging pising panukat sa atin, yung Ebanghelyo. Pag hindi tayo sumunod yan sa pising panukat na yan, sa Ebanghelyo, yan tayo may tapos. Yan tayo may pagkalalagyan tayo dyan. Kasi sa araw ng paghuhukom, ang gagamitin sa atin ay yung pising panukat na yan, yung Ebanghelyo na yan. Diyan tayo susukatin. Kung sinunod ba natin yung utos at bilin. Kung hindi natin sinunod yan, lalabas yan, yung katotohanan yan, lalabas doon sa Ebanghelyo. Kapag binasa sa atin, kasi mayroong mga aklat na mabubuksan Nakabase yun doon sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo na yan, yun ang diyan makikita kung anong ating ginawa, kung ating ginampanan. Sumunod ba tayo doon sa utos, bilin, o sumuway tayo doon. Alam natin sa kautosan, pagka sumunod ka sa 5 at doon sa 5 hindi ka naman sumunod, baliwala lahat yun. Ganon din sa atin sa Ebanghelyo. Bukod sa kautusan ng ating sa kautusan, meron pang isang kautusan yung sa Roma sinasabi, yung kautusan ng pananampalataya. Ngayon, na magiging pabigat sa atin doon, yung kabanalan natin Makikita ron kung yung kabanalan natin, dire-diretso ba tayo o meron ba tayong paliko-liko o lumiko ba tayo sa kaliwa o lumiko ba tayo sa kanan. Doon sa pising, doon sa pabato na pabigat na yon, doon makikita kung tuwid ang inilakad natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ngayon siya nating sinusundan. Magandang gabi, purihin ng Panginoon. Gandang gabi sa purihin ng Panginoon. Sarap yung talakayan, halos isang espiritu yung kay kapatid na Herman. At yun tama yung binanggit niya, yung unang tipan nga na
ibinigay kay Moses na utos, no? Ah, halos ano sila, hindi ang Israel, no? Sa halip na tumakbo ng pasulong, no? Paurong yung ano nila. At dahil na rin sa mga namumuno sa kanila, no? Binanggit na kanina, gumigiray sa kalisingan 19. Yung mga saserdote na dapat na siya magtuturo sa kanila, yung karunungan na dapat malaman ng mananampalataya, no? Ipinagkait nila, no? At sabi rito sa Malakayas, no? Alam natin yung mga dahilan kung bakit yung bansang Israel ay bumagsak. Dahil doon sa kagagawan din ng mga namumuno sa kanila, no? Sabi rito sa aklat ng Malakayas sa 2:7 hanggang 8, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat na hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo nagsilihis sa daan, inyong itinisod ang marami sa kautusan, inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magamat nandun na yung ano, no? Inilagay yung katwiran, yung kautusan, di ba? Kahatulan, kautusan. Pero hindi naging sakdal yung ron bansang Israel dun sa paglakad nila. Kaya inano yung batong panulok, inilagay ulit. Si Kristo na yun, no? At kailangan yung kasi doon yung magkakaroon ng kasakdalan, doon ka ring ganap sa ating Panginoon Kristo sa pananampalataya sa kanyang katwiran. Sabi rito sa dito sa aklat ng sabi rito sa 5, yung mga naging nung mga namumuno sa 5 sabi rito, ako'y paroroon sa mga dakilang tao at magsasalita sa kanila, sapagkat kanilang nalalaman ang daan ng Panginoon, yung mga namumuno sa bansang Israel, at ang kahatulan ng kaniyang Diyos. Ngunit ang mga ito ay nagkaisang mag-alis ng pamatok at lumagot ng mga panali. Yung taling binabanggit ito, yung kautusan na mismo rin, no? Na siyang sa binabanggit sa ating aralin, siyang magpapatibay yung gabay natin, no? Tama na talagang si Kristo yung natin guide, no? Siya yung naging halimbawa na dapat nating tularan. 2:21 ng Pedro, no? Nakalagay dito sa ating aralin. At aking ilalagay na pinaka-pising panukat ang katwiran, no? Yung ebanghelyo na mismo, no? Yun yung pinaka-panukat sa atin. Doon tayo susukatin, Kasi sa araw ng paghatol, di ba, ebanghelyo rin ang ihahatol sa atin. Kaya doon tayo susukatin. Kaya yung mga hindi pahalaga do sa salita ng Panginoon, no? Yung nagtakwil sa salita ng Panginoon. Yung salita rin ang ihahatol, sabi sa 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Pag hindi mo tinupad yung salita ng Panginoon, doon ka hahatulan.
Planeta. Wala na, no? Ito pa yung ano yung sunod na lang. At pinakapabato ang kabanalan, no? Tinitungtun. Bibigyan natin sa iba. Purihin Panginoon. Magandang gabi, purihin ng Panginoon. Salamat sa pagdako sa lugar nito, sa tanang ito. Magandang gabi. Salamat. Okay yung accurate kasi yung unang step, yung fishing panukat. Bago kasi sa ginagamit ng unang panahon, siko eh. Siko ang panukat. Yung metric system nila, siko. So bago ka magsiko, yung sukat, fishing panukat muna. Dapat yun na muna ang guide mo eh. Tititignan mo yung muhon, saka susukatin mo. Pagkatapos na yung tingga niya, sinasabi kanina, yung hulog. Ganon yung mga proseso nun. Hindi ka mawala kasi yun ang pinaka-accurate na metric system ng panahon yun. Bago di pa, kailangan mo na yung fishing panukat. Bago yung hulog, dapat mauna yun. So, sa pag-aaral natin, nabanggit na rin, na yung ginawa nilang patibayan na panukat ng mga saserdote ng mga panahon yun, yung sinasabi nilang hindi darating sa kanila yung mga kasukunaan kasi nakipagtipan nila sila sa syule, sabi nga. Pero sabi sa ating pag-aaral, hindi mangyayari yun, kundi ang kasakunaan ay darating sa kanila. Na binanggit kanina na hindi laging yung magsasaka mag-aararo, hindi lagi siyang nagbubungkal. Sabi nga doon sa 20, sapagkat ang higaan ay lalong maikli na hindi maunatan ng tao. Maiksi na sa kanila yon. Hindi na nila maunatan, sabi rito. At ang kumot ay lalong makitid na hindi makakabalot sa kanila. Maiksi na yung mga kumot na gagamitin nila makakabalot sa kanila na matataguan nila. Kung yun pa rin yung katwiran nilang sinasabi, yung sukat o yung panaling panukat nila. Kaya binanggit sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sabi doon sa chapter 5, ganito po, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Sinasabi nila yan eh. Hindi mawawala sa kautusan yung kudlit, yung tuldok. Sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat, ang sinumang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at saserdote, 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Iyon ang katwiran nila eh. Sinasabi, kung hindi kayo higit doon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi nga may pinapakita ng fishing panukat yung ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi doon sa ilang talata, sa chapter 19, sabi gano'n ng isang binata, ano yung mga utos? Sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina, yung ibigin mo yung kapwa. Ang sabi ng binata, nagawa ko ng lahat yan. Pero mo yung kautosang yon na ginawa sa pamamagitan ng sinulat sa bato na ibinigay kay Moses, nagawa lahat yun ng binata. Eto na, sinusukat na siya ngayon. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Kasi naganap niya na yung katwiran ngayon eh. Kaya sabi niya, ano pa ang kulang sa akin? Naganap ko ng lahat. Ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ito na yung pinapahiwatig sa binata, yung katwiran, yung fishing panukat na mayroong kabanalan. Kasi kung nais mo maging sakdal, binabanggit na rin eh.
Datapat nang marinig ng binata ang ganitong panalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. At sinabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Kahit na ginagap mo yung katwirang yaon, pero sabi nga, iba na yung katwirang ibinibigay. Kahit na nagampanan mo yung panukat na yon, meron talagang sinasabi ng isang matibay na panukat. Yung pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Meron pa, yung sinasabi sa unang Korinto, pag sinasama-sama mo yung panaling yaon, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, matibay na panaling po yun. Puri ng Panginoon, magandang gabi po. Salamat sa ating kapatid na Dindo. Sunod natin ating kapatid na Oliver. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi. Siguro. Salamat sa mabiyayang salita ng Panginoon na ating pangarinig sa gabing ito. Tunay nga, ang aralin natin ay titingnan natin walang ibang natutungkulan ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi ayon sa kasaysayan ng banal na kasulatan, siya ay isang anluwagi o isang karpentero. Kaya ang pinagkitungkol nito. Kaya nga, bahagi dito sa pag-aaral natin na napakahalaga na meron nataglay natin yung panukat na sinasabi sa ating pag-aaral. Kasi si Apostol Pablo, nagsalita siya ng ganito Sabi niya dito sa Pilipos, sa chapter 3, sabi dito sa 17, mga kapatid, kayong mga nagsitulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nasisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya nagsalita si Apostol Pablo ng ganoon kasi nga sa panahon noon nila, lalo-lalo sa panahon natin ngayon, marami ang nagdadala ng panukat o yung ebanghelyo na sinasabi. Pero kapag taglay natin yung panukat ng ebanghelyo, makikilala natin. Kagaya na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ganoon, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Yun talaga sukatan doon Makikita mo yung panukat. Kaya yung ebanghelyo, ito yung pinakamagaling na panukat. Kasi dito mo makikita yung lakad ng bawat isang manggagawa. Dito Kaya nga sabi ni Apostol Pablo magsitulad kayo sa akin. Inalimbawa yung sarili niya Kasi yung sa paglakad nila, talagang diretso. Meron talagang lubid na silang sinusunod para matuntun yung tamang lakad. Sa panahon natin ngayon, ang daming hindi lumalakad na ganun. Di ba? Kaya ano ang sukatan mo? Ano ang magiging mo? Ebanghelyo rin. Kaya nga sa pagbasa ninyo makikilala natin ang ating Panginoong Kristo kung paano ba siya lumakad. Ganun yung sinasabi sa ating pag-aaral. Kaya nga, napakalawak at napakaganda rin ng ating napagtalakayan sa gabing ito na kasi nga, katunayan na sila nakipagtipan doon talaga sa, gaya na bagit ko ng Sunday, sa kamatayan at sa Siul. At ang naging katubusan nito para sila maalis doon, walang iba, itong batong panulok na ito at itong batong panukat. Kaya ang sinasabi doon sa 28, ano sabi? Kakalusin ng granizo. Kakalusin nyo, aalisin yun ng ating Panginoong Kristo. Yung mga bagay na yun. Nahiwagaan ako kanina, doon sinabi ni kapatid na kanina, tungkol doon basahin ko yun. Sabi niya kasi rito sa 17, at papalisin ng granizo ang kalungan ng kanilang kabulaan. Ang papalisin, aalisin, ibig sabihin. Ang gagamitin daw yung granizo. Ano ba yung granizo? Apoy ba talaga yun? Ano ba? Hindi, no? Parang umuulan niya na parang yellow. Yung yellow ba yun? Parang gano'n. Parang gano'n kasi yung ginagamit doon ng granizo. Na umuulan ng granizo. Ito yung gagamitin, ulan. Na parang yellow gano'n. Ito yung gagamitin niya. Tapos may sinasabi pa rito. Ano ba sabi pa? May sinasabi pang isa. At aapawan ng tubig ang taguang dako. Ibig sabihin, yung pinagtataguan nito, yung mga bagay na gawa nila na kanilang nagiging sandigan ng mga taong gumagawa ng kabulaanan, kasinungalingan, aapawan ng tubig yan. Ibig sabihin, aapalusin din ng tubig yan para mawala sila. Ganun yung sinasabi sa natin. Magandang gabi po at siguro salamat sa Panginoon.
gabi sa bawat isa, Panginoon Diyos. At lagi ang kapayapaan sa tahanan na tumatanggap sa gawain sa Panginoon. Sabi nga, no, sabi nga sa mga apostol na sa tatanggap sa kanila, ibigay nyo ang kapayapaan sa tahanang yaon. No? At yung hindi naman tatanggap, ang sabi ron, ipagpag nyo ang iyong paa. No? Kaya buti lang tinanggap kung tinapagpagan. Biro lang. Sa atin po kasi, no, nagpapasalamat tayo sa Diyos, no, lagi, dahil mula doon sa maliliit, ibig sabihin sa mga bata, ay ipinakikilala ng Panginoon yung katuwiran ng Diyos. Salamat sa katotohanan, yung kaunawaan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga sabi ko nga, pag tayo nagsasalita, ano pa ba ang gusto nating sabihin pa? Pagkat ito'y napapakinggan naman natin no, lahat, halos lahat. No. Kaya nga, ang inaasahan ng Panginoon sa atin, yung panukat sa iglesia. Ano yun? Yung maiharap na walang kulubot. Yun yung sukatan. Pagdating sa iglesia totoo, ang sukatan, ihaharap ito na walang kulubot, walang kapintasan. At kapag bahagi ka na iglesyang yun, na ukol sa Diyos, na yun ang layunin, mag-iingat ka para hindi magkaroon ng kapintasan yung iglesyang yaon. Salamat sa mga kapatid natin online na nakikinig sa atin. At patuloy lang po tayo, mga kapatid. Kasi sa panahon ngayon, ang sabi ng Panginoong Kristo, sa huling panahon, ang pag-ibig ng marami manlalamig. Lagi niyong iisipin na wag tayo, wag ako. Laging ganun, wag ako. Ang isa sa sinasabi ng Panginoon na manlalamig yung pag-ibig. Kasi tagilid kapag yung pag-ibig na yun, nanlamig. Kasi isa sa tali, pag-ibig, tali ng kasakdalan. Kaya kapag nawala yung pag-ibig niyo, mawawala rin yung tali. No? Kaya, delikado. Kaya nga, lagi pag tayo nagbabasa, lagi nating ilalagay yung sarili natin doon sa binabasa natin. Lagi nating ilalagay na nandun tayo ng panahon na yon at nakikinig sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, ang sino mang ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Isa sa ano yun, panukat. Una, pag gusto mo sumunod sa Panginoon, tatanggi ka sa iyong sarili. Maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi nakakatanggi ng sarili. Kaya isa rin yun sa susukatin. Isa rin yan. Kasi yung pising panukat na sinabi natin kanina ng bawat isa, totoo yun. Inilagay yun dahil yun yung pinaka-guide mo. Yun yung pinakasusundan mo. Na kung saan, kung mawawala ka doon sa guide na yun, mawawala ka rin sa katuwiran. Yun yun. Siya rin yung batong hulog para dumiretso ang isang poste. Kapag wala kang hulog, tagilid yung poste. Sigurado yan. No? Kaya yun yung bagay sinabi sa kanila. Kasi nga, yung kanilang ginagawa, yung Israel, bagamat sila kabanalan sa Diyos, lumi sila doon sa inilagay ng Diyos na PC na panukat yung PC, yung katuwiran na inilagay sa kanya. Alam natin kung ano yung katuwiran yun na inilagay sa kanila. Yung kautusan. Yun yung katuwiran na inilagay sa Israel na dapat masunod nila. Pero doon pa lang sa pagkakalagay na yun, hindi na sila nakasunod doon Hindi na sila nakasunod. Kasi nga yung mga saserdote, imbis na magturo, ano ginawa? Ay ba yung mga naglasing? Sabi rito, no? Yung mga, kaya ang turo, tama, ang makikinig na lang ng turo nila o ang nakanilang na ituturo, yung sinabi rito, sa 9, kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino niya ipapatalastas ang balita. Tinatanong sila, kanino mo ipapatalastas ngayon yung balita, may pagsiray-siray ka dyan. Sabing ganun. O sino ngayon ang makakatalastas nun? O, binanggit din dito kanino niya ipapatalastas ang balita? Silang nangalayo sa gatas na nangahiwalay sa suso. Kita mo, yung makikinig na lang sa'yo, yung kakahiwalay lang sa suso, ito yung mga batang musumos. Kita mo,
yun na lang yung kaya mong pangaralan. Yung mga musmos, kumbaga kindergarten, di ka pwede mangaral sa grade 1. Dahil dun sa pag-uugali na ginawa nila. Ganun po yung nangyari sa ano. Kaya nga isa sa sinasabi natin, itong fishing panukat, ang sabi sa 2-3 ng awit, ganito yung pagkakasabi. 2-3 ng awit, lagutin natin ang kanyang tali at ating iwaksi ang kanilang panali sa atin. Ganun yung nangyari. Nilagot nila yung tali, iwaksi natin yan. Baliwala yan. Yung taling yan. Anong sabi nila sa aklat ng Mikas? Ganito pagkakasabi. O Malakias. Tingnan nyo yung ugali ng mga ito. Sa 4. 13. At ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Ano pa sabi nila? Gayon man inyong sinasabi sa ano kami nagsalita ng laban sa iyo. Diba? Kita mo? Kasi nagtago na sila nagkubli na sila sa kasinungalingan. Diba? Sabi sa pag-aaral natin, sila ay nagkubli sa kanilang kasinungalingan. No? Pinalindigan nila, kumbaga, ang sinasaligan nila yung kanilang kabulaanan. Na ang sabi nila, kailan naman kami nagkasala sa iyo? Diba? Ayun yung sinasabi nila bagamat ipinapakita ito sabi nila, inyong sinabi, kaya nga binanggit walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Anong pakikinabangan nito na ating iniingatan ang kanyang bilin? Tayo nagsisilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga kubo. Ano kabuluhan nun? Na lumakad tayo na tayo umiiyak sa harapan ng Diyos. Ano kabuluhan? Sabi ng ganun, anong kabuluhan na maglingkod sa Diyos? Anong pakikinabangin nito? May pakinabang ba? Yun ang sabi niya Kaya nga, yun yung paraan na ginawa nila para putulin yung tali na inilagay ng Panginoon. Yung kanilang kasamaan. Kaya sabi sa Mikas, sa 2:5, ganito yung pagkakasabi. Kaya't mawawalan ka ng maghagis ng fishing panukat sa pamamagitan ng sapalaran ng kapisanan ng Panginoon. Kaya binanggit niya yon, mawawalan ka ng fishing panukat. Kaya nga, nawala ang Diyos sa kanila Nawala ang Diyos sa kanila, matagal na nawala sa kanila ang Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, mawawalan ka ng maghahagis ng fishing panukat sa pamamagitan ng sapalaran sa kapisanan ng Panginoon. Kaya nawalan talaga sila. Biro mo, mula kay Malakias hanggang kay Kristo, nasan sila ng mga panahon niyo? Di ba, puro sila pangangalat, puro sila. Buti nga, di sila naubos Di ba? Yung panahon niyan. Tala nawala sila ng Diyos doon. Kasi tama yung sinabi, mawawalan kayo. Kasi nga, hindi sila nakatupad doon. Maging doon sa panukat na inilagay niya, na PC na dapat nilang sundan, yung kautusan, hindi nila nagawa ito. Ganun po yung nangyari. No? Kaya nga, ang sabi doon sa Kawikaan, dito sa 5 ng Kawikaan, ito yung nangyari. Yung kanilang sarili, sabi rito sa 5:22, ang sarili niyang kasamaan ay kukuha sa masama at siya'y matatalian ng mga panali ng kanilang kasalanan. Yun ang tumali sa kanila. Nabanggit din ni David yun Pinalaputan ako ng tali ng kasamaan. Ayun yung tumali. Ngayon sa kanila, imbis na yung kalooban ng Diyos, yung gunais ng Diyos, yun ang tumali sa kanila. Kaya naglagay siya ngayon ng isang katuwiran na kailangan gawin ito. Anong katuwiran yon? Ito na nga yung pinaliwanag ng bawat isa. Yung inilagay ng katuwiran ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Nilagay niya yan, yung katuwiran niya, ito na ngayon yung dapat sundin ng tao. Ito na ngayon yung babatayan ng Panginoon para sa ikaliligtas. Etong katuwirang ito, etong bato na sinasabing panulok, etong ibig sabihin yung nagpapatuwid. Siya ngayon na ngayon nung inilagay na dapat sundin ngayon ng tao sa ikaliligtas. Kasi yung mga hindi susunod, sabi rito, papalisin ng granizo ang kanlungan ng mga kabulaanan, aapawan ng tubig ang taguang dako. Ibig sabihin, kahit doon sa mga liblib na kanilang pinagkukublihan, hindi sila pwede magtago kapag dumating yung panahon na ito. Sabi, ibig sabihin lang noon, sinasabi rito ganon, wash out. Lahat ng hindi susunod sa ating Panginoong Jesucristo, wash out yan. Lahat ng hindi kumilala. No?
Lahat yun. Kasi yung paggamit dito ng aapawan ng tubig, kaparusahan binibigay ng Diyos to. Sabi rito sa aklat ng Kronika, sa 14:11. Ginamit ni David yan. 14:11 ng unang Kronika, ganito yung pagkakasabi. Sabi David, sa gayoy nagsiahon sila sa Baal Perasim at sinaktan sila ni David doon at sinabi ni David, nilansag ng Diyos ang aking mga kaaway. Sabing ganon, nilansag ng Diyos ang aking mga kaaway na gaya ng baha ng tubig. Yun po, doon niya tinulad yun. Yung mga kaaway, was out ang ginawa ng Diyos sa harapan ni David. Yun din, ganun din yung gagawin ng Diyos dito sa hindi mga susunod sa inilagay ng Diyos na katuwiran. Mawawas out din. Ibig sabihin, mapaparusahan din. Kaya nga, ang sabi roon sa aklat dito sa sabi yun, Roma 10:4, ganito ang pagkakasabi. Sa 10:4 ng Roma, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. No? Siya na talaga. Wala nang iba, wala ka nang titig ng iba, kundi si Kristo. No? Kaya nga sabi sa 3, 'di ba, 24 ng Kolosas, meron kayong ganting mana. Ang linaw nun sa Kolosas sa 3:24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Bakit? Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Kita nyo? Yung ganting mana, yung mamanahin mo na. Yung ganting pala mo. Kasi naglilingkod kayo kay Hesukristo. Ang linaw naman, mga kapatid, malinaw yung malinaw yung daloy ng aral natin kasi nga yung inyong pagpapahayag ay nauunawaan ninyo, naintindihan ninyo. No? Kailangan lang natin talaga yung sinasabi nito, masundan natin. No? Katulad sa atin, ang panukat sa atin, mga Kristiyano, mga tinawag tayo ng Panginoon, susukatin tayo noon. Ay ano naman yung panukat sa atin? O, diba? Sabi sa Pilipos, sa 2, ito sabi, 15, upang kayo'y maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis. Ano sa gagawin? Sa gitna ng isang lahing liko at masama, sa gitna nila, lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Yun yung panukat naman sa atin. Paano ka susukatin doon? Sa gitna na ng lahing liko at masama, grabe na ang kasamaan ngayon, mga kapatid, sa sanlibutan ito. Napakarami na. Mula doon sa mga musmus pa lang, makikita mo na yung kasamaan ng puso. Kaya talaga, ngayon doon, ayun ang hamon yun ang hamon. Mula doon, sabing ganun, sabi rito, upang maging wala kang dungis, walang kapintasan, anak ng Diyos, binigyan diin, anak ng Diyos na walang kapintasan, lumiwanag ka tulad ng ilaw sa libutan mula sa liko at masama. Hindi ka, napakahirap magtiis nun, mga kapatid, para lumiwanag dun, no? Lahat ng pagpipigil gagawin mo talaga. Kailangan lahat nung bunga ng pananampalataya, kaalaman. Ang kaalaman ay ang pagpipigil. Pag nagpipigil ka, kailangan mo tiisin. Ay ang pagtitiis. Kasi kapag hindi mo natiis yung, mawawalan ka ng pipigil. Talaga naman. Ba't ko nasasabi yun? Laki nangyayari sa akin, araw-araw yun eh. Alam niyo naman yung lugar natin eh. No? Napadpad tayo sa, ayaw ka, sabi ko, bakit ako dito napadpad? Doon sa lugar na yun. Pero nakatiis ako Bakit ako nakakatiis? Andun yung salita kasi ng Diyos. Kaya pero kung hindi ay Sus Mariosep, lagi nilang nanginginig ang katawan ko doon sa galit eh. Totoo lang. Kaso lang talagang tinuruan tayo ng Diyos eh. Kasi ang makakasunod dito, mga kapatid, yung 94:15 ng awit, ito yung makakasunod eh. 94:15 ng awit. Sapagkat kahatulan ay babalik sa katuwiran
at susundan ng lahat na matuwid sa puso. Kita mo? Yung katuwiran na yun, ang makakasunod doon, yung matuwid yung puso. Yun yung makakasunod doon. Hindi makakasunod doon yung yung may masamang natatago sa puso. Hindi makakasunod. Yung matuwid na puso. Eh, yung matuwid na puso, sabi sa 33 di ba? 15 ng Isayas, siyang lumalakad ng matuwid, nagsasalita ng matuwid. Siyang humahamak ng pakinabang sa mga kapighatian. Tamo? Ang matuwid, humahamak yun sa pakinabang. Binabaliwala niya yung pakinabang. Tapos, sa pakinabang, sa kapighatian, na inuurong ang kanya mga kaway sa paghawak ng mga suhol. Ganyan ang matuwid. Yun yung sukatan. Kapag may suhol, hindi yung mahawak yan ng suhol, yung kamay niyan. Ano pa? Nagtatakip ng kanyang tenga sa pagdinig tungkol sa dugo. O tungkol doon sa masama na, tinatakpan niya yung tenga niya. Eh, masama na. Uy, di ba? Eh, alam mo naman yung mga marites, nang gustong gusto. Pero yung may matuwid na puso na makakasunod doon sa pising panukat, nagtatakip ng tenga yun. Tapos nagiging bulag din yun sa suhol. Ano pa? Pinipikit ang kanya mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Kapag nandyan yung kasamaan, pinipikit yan. Sabi nga ni kapatid na Marlon, andyan ba si kapatid na Marlon? Ang sabi niya, hindi mo na iiwasan dumadaan Sa cellphone ba? Sa cellphone, kasi nag-uusap sila doon. Nadaan hindi ko naman tinitignan. Dumadaan lang, nilalagpasan. Ganun yung mga Kristiyano. Lalagpasan mo kahit dumadaan. Na, ang mahirap, kapag dumaan, hinintuan. Di ba? Ganun Kasi nga yun yung tinuturo para masundan natin yung katuwiran. Kasi yung katuwiran na ito, mga kapatid, na inilagay, wala po ito kasing sala Kaya medyo may kabigatan. No? Sabi sa 2 Korinto 5:20. Ating basahin. Etong pising panukat na totoo Sabi rito. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging kanyang katuwiran sa Diyos. Para tayo maging katuwiran sa Diyos. At inari niyang may sala yung walang kasalanan. Kaya nga, yung walang kasalanan ito, nagpatigil. Di ba? Nagpatigil sa kasalanan. Pinatigil niya yung kasalanan Kaya, kung pinatigil niya yung kasalanan, kasi wala siyang sala Kaya, tama na sabihin na pinatigil niya kasi hindi siya nagkaroon ng pagkakasala. Ngayon, sinusundan natin yung pising yun na walang sala. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Pero ba, walang sala yung sinusundan natin Ayun yung pising. Nasa finish na yun ng Panginoon Kaya nga sabi nung sumulat sa aklat ng Hebreo, tignan ninyo si Kristo, si Jesus. Bakit? Nandun na siya sa finish line Ngayon doon sa finish line, nagwagay na siya, nakalagpas na siya ron. Tayo naman nung hinihintay niya. Kung masusundan natin yung lakad niya, mararating natin yung finish line na narating niya. Diba? Tumatakbo tayo Diba sabing gano'n? Isa sa sinabi niya, alisin mo yung pasan. Kasi kapag yung pasan nandiyan, magiging mabigat sa iyo yung pagtakbo. Delikado ka dyan. Sabi nung sumulat, aalisin mo muna yon. Ano yung mga pasan nyo? Mga pasan ng kasalanan, yung mga nasa pusong hindi pa natatanggal. Yung mga karumihan ng nandiyan, yung karumihan ng mata, karumihan ng kamay nandiyan, mga pasan yan, na kapag tatakbo ka ron sa may pising panukat, nandun si Kristo, hinihintay ka, sasabihin sa iyo doon, hindi pa pwede, hindi ka makakalagpas. Kitang-kita ka nun. Sige po. Bigay muna natin sa ate MC. May tumutok ko. Kasi kanina, tatanong din talaga ako. Kaya lang nasagot ni kapatid Herman. Kasi dun sa... Hindi po, meron pa. Tapos, ang ko po, sabi nyo nga ako, na-wash out lahat nung ganon. Pero dun sa second king na 2665, meron natira doon. Sila lang po ba ang natira? Yun ang ko lang po. Saan ba yun? 2 hari. Basahin natin, para mas maganda. Pakibasa nga nun.
Oh, kung wala na, di yari tayo. Di ba mga kapatid? Yung, ano mga kapatid, bagamat ang Israel ay nagkasala, kaya nga meron parang Israel hindi naman lahat Sabi sa 2 Korinto 11, nagtira siya na hindi, di ba? Nagsiluhod kay Baal. May tinira siya. May tinira pa siya. Ang sinasabi natin, mawawas out lahat. Yung pagdating na ni Kristo, yung kahatulan na gagawin ni Kristo, yun, wash out lahat ng masama ro, hindi pa pwede. Kasi nga, may nakalusot nga May nakalusot sa talinghaga Oh, bakit nandito to? Sabi ng Panginoon, hindi nakadamit kasalan. Di ba? Nakapasok tignan nyo nandun siya, pero hindi siya nakadamit kasalan. Matindi yun. Matindi yung ginawa ng anong yon. Pero pagdating sa harapan ng Panginoon, hindi siya nakalusot. Maaaring nakalusot siya doon sa mga paningin ng mga kapatid dahil magaling magtago. Magaling umano ng ugaling kabanalan. Sabi ko nga, ang nakatingin sa finish line, si Kristo Di ba? Siya yung nandoon. Kaya pagdating mo sa may finish line, kitang-kita ka nun ng ating Panginoon. Kaya pagdating niya, nung hari, si Kristo, pagdating niya, bakit ka nakasuot? Bakit wala kang suot ng damit kasalan? O di ba pinaalis niya yon? Itapon niyo yan sa labas. So walang makakalusot doon. Wala pagdating ng kay Kristo. Pero yung pagdating po dito sa Israel noon, may mga may mga kahit nga yung nag-ano sa ng ahas, pinatuklaw niya kapatid sa ahas, di ba? Yung mga nag-ano sa ng mga ahas, may natira pa rin naman May natira doon. Kasi nga, hindi niya nga, ang Israel kasi kabanalan sa Diyos. Minamahal sila ng Diyos dahil sa mga magulang. Kaya hindi niya hanggang ngayon kita mo, hindi nauubos. Kasi mahal sila bilang magulang, dahil sa mga magulang. At dala-dala ng Israel yung pangalan ng Panginoon. Kaya sa pakikipagdigma, alam na ng lahat ng tao yan, kaya gustong ibagsak ang Israel. Alam ng mga nasa paligid niyan, gusto nilang ibagsak yan para patunayan na yung Diyos nila hindi totoo. Yun layunin nun, mula pa naman nung araw Hanggang ngayon, ang gustong patunayan ng mga nasa palibot dyan, palibasa sila yung mga Muslim, yung Diyos nila na si Allah, no? Ang kanilang propeta ay si Muhammad, gusto nilang patunayan, yun yung totoo. Kaya, galit sila doon sa Israel, gusto nilang pabaksakin yan, dahil yung daladalang Diyos ng Israel, gusto nilang hiyain, na patunayan na hindi totoong Diyos. Ang problema nga, Diyos nga totoo yun. Kaya kahit na sila, ay hindi nakakasunod doon sa katuwiran na inilagay sa pising panukat, nakakapanatili sila dahil sa pagmamahal ng Diyos yun sa magulang. Pagmamahal ng Diyos yun. Kaya nandiyan. Pero pagdating sa paghatol ng Diyos na ukol kay Kristo, doon tagilid sila. Lalahatulan sila doon sa hatol, sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ang paghatol na gagamitin nila doon ay ukol kay Kristo. Hindi ukol sa kautusan. Yung mga namatay doon sa kautusan, doon sila hahatulan, doon sila sumunod Yun yung inilagay sila sa kanila noon Pero yung umabot sa panahon ng Panginoong Kristo, doon sila hahatulan. Hahatulan sila ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Yung hindi mga nakasunod doon, kahit itong Israel ngayon, na hindi naniniwala sa Panginoon, hahatulan ng Panginoon yan. Kasi batas ng Panginoon yun. Kailangan doon babase sa katuwiran na ukol sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, hatulan sila ayon sa aming ebanghelyo. Kasama yung mga Israel ngayon yan. Kasama yan. Kaya kung may nalalabi sila sa kanila ngayon, pagdating doon, wash out yan. Lahat ng mga hindi sumunod, lahat ng nanlamig yung pag-ibig, lahat ng tumalikod sa Panginoon, lahat ng sumunod pero huminto sa pagsunod sa Panginoon, lahat ng mga sama na hindi sumampalataya, lahat yan, wash out pagdating ng Panginoon. Lahat yan. Ang matitira lang dyan, ang sinasabi na, may natira po, meron. Ang matitira dyan, yung sumunod, yung naabot, yung tamang sukat, yung sinasabi sa aklat ng Epeso. Naglagay siya ng mga apostol, naglagay siya ng mga ebangelista, naglagay siya ng mga guro. Ganon din ang ginawa niya sa Israel Naglagay ng propeta. Di ba? Gumigising ng umaga. Sabi niya sa Jeremiah yon 7:25. Gumigising para sundan nyo ito, hindi nila nagawa. Ngayon, naglagay ang Panginoong apostol, may mga guro, may ebangelista, mga inilagay doon. Sa ikasasakdal
Sabing ganun, hanggang sa maganap ang sukat ng pagiging tao, yung katawan na sukat. Hanggang sa dumating yun, sabi sa aklat ng Epeso. Kaya merong sukat na hinahanap ang Panginoon sa atin. Sabi ron, basahin natin para mas maganda sa 4. May konting oras pa. Sabi rito, sa 12 na, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ang katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat. Tanyo walang pipiliin doon. Lahat. No? Hindi pipiliin doon, anak, porket anak ka nito. Kasama ka doon. Hindi ka pinaghahanapan ng Diyos kasi anak ka nito. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun kasi asawa ko nito. No? Hindi po pwede yun. Ang sabi rito, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. May sukat yun hanggang sa abutin natin. Kaya nga, ihaharap na walang kulubot ang iglesia sa Panginoon. Na walang dungis at walang kapintasan. Kailangan yun. Yun yung sukat Kailangan maabot. Kung ikaw yung magpapakulubot doon, isasama ka sa WhatsApp doon. Ano yun, Sige pa, kapatid. Ako. Okay, sabihin lang po yun. Panahon nila, balaam yun Apo. Okay. Katulad na sinabi ko, may mga natira pa, mga kapatid. At isa sa mga natira, kasi ito kung uusapin natin yung Israel, no, lagi pong may natira diyan kasi sabi sa aklat ng 2 Korinto, nag-iwan siya. Lagi-lagi may natira diyan. Maging doon sa bilang na yan, may natira diyan. Kasi hindi na sila makakarating. Kung naiwan sila, kung lahat sila, hindi na sila makakarating. Sabi rito, di ba sa Onsilo, nag-iwan siya, sabing ganun. Ng mga nalabi. Hindi ko na babasahin kasi wala tayong oras. Nag-iwan siya ng mga nalabi. At bukod pa ron, sabi niya, hindi ako ng Diyos ng malapit lang. Mga kapatid, ako ba'y Diyos lang na malapit? Hindi. Diyos din ako ng malayo. Tayo na yung mga hintil. Kaya may naiwan, kapatid. Ang naiwan yon, yung mga hintil na sumasampalataya sa Panginoon. At yung mga sa Israel din naman, na sinabi sa aklat ng Apokalipsis, na hindi nangahawa sa mga babae. Di ba? Sila yun yung kakabili lang yung sila yun. Di mga naiwan yun, 144,000. Naiwan yun, mga nagsisama yun sa Panginoong Kristo. Hindi yun yung bukod na hindi yun yung mga nandoon na nung araw pa. Yung sinutukoy lang doon, yung mga nakasama ng Panginoon na sumunod sa Kanya noong mga panahon na yun. Kasi yung mga panahon nila Moses, kautusan yun. Doon na sila hahatulan. Marami rin magtatagumpay. Hanggang sa atin sa ngayon. Ang sa atin lang, mga kapatid, isa lang ang huli. Ang sabi ng Panginoon, ang ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Hindi magtatagumpay ang isang tao na hanggang ngayon hindi pa tumatanggi sa kanyang sarili. Hindi pa ibinibigay yung sarili sa Diyos. Hindi makapagtatagumpay. Kung darating bukas ang Panginoon, maaari marami sa atin matatagilid. Sana wag na wang mangyari. Kasi ang batayan ng Panginoon, kailangan si Kristo yung hari. Katulad ni Apostol Pablo, na si Kristo ang nabubuhay sa aking sarili. Kapag nasabi na natin yun, na si Kristo ang nabubuhay sa aking sarili, ibig sabihin nun, tumanggi na tayong totally sa ating sarili. Kailan kaya natin mababanggit yun, mga kapatid? Sa akin, hayaan natin yung Panginoon magbanggit dun. Sumunod tayo sa Panginoon. Pero yung Panginoon, magandang gabi sa mga